Oh! Ah! Thank you, Lord! Yeah! Yes! Dali na ako! Naku, Mars! Alam mo ba, naubos na yung mga dinisplay ko sa parlor. At ito pa ang maganda, ang dami kayong mga mudra at mga amiga ko ang nagkagusto dun sa mother and child. Kaya alam mo, magdala ka pa ha. Tapos, i-hot oil kita ng bonggang-bongga. Ako rin. Libre. Ako rin, ha? Lagi ka naman dyan. Yan ano. Anong kailangan mo? Naghihirap na ba kayo? Hindi na ba umuubra ang dasal mo kaya sa akin ka hihingi ng tulong? Sabi na nga, be. Ma'am, wala ho naman akong ibang habol. Sana nga ho, magkaayos na po tayong lahat. Sana ho dumating ang araw na maunawaan niyo na ho kami ni Justin. Paano, Aber? Inilayo mo sa amin ang anak ko. Hindi. Hindi ko niya naman po gusto yung nangyari. Ayoko naman ho magkawatak-watak ang pamilya ninyo. Alam ko naman po kung gaano kasakit, kung gaano kahirap ng walang pamilya. Kung meron nga ho kung magagawa para mapatawad ninyo ako, matagal ko na pong ginawa. Pero sa ngayon, alam ko ang kaya ko lang gawin, patunayan sa inyo kung gaano ko kamahal ang anak ninyo. Ang gagawin ko pong lahat para maging maligaya siya. Pati na rin po ng magiging anak namin. Sigurado ka na ba, Kuya? Talagang i-give up mo na yan. Siguradong sigurado na. Eh, magiging daddy na yata ako. Kaya kailangan ko ng pambili ng diapers. Magiging daddy ka na, Kuya? Congrats! Congrats! Salamat! Oh, gulat ka, no? Oh, dito na ako. Oh, may playmate ka na. Kaya kailangan ko ibenta yung sasakyan mo. Naiintindihan kita, Kuya. Okay na to. Kukunin ko na to. Sama na lang kayo sa akin sa bangko para doon na tayo magkabayaran. Ay, sige. Maraming salamat, sir. Thank you po. Sige po, sir. Thank you. Tara. Alam mo, hindi kayo magsisisi dito. Eh. Talagang... Sigurado ka, ha? Opo. Sige, maganda talaga to. Okay na po ako dyan. Ayan. Ako nagtimpla niyan, ha? Masarap yan. Salamat po. Inanglo? Of course. Maibiyang! Kaya masarap yan. Anong ginagawa niyo dito? Ay, ate. Anong ginagawa niyo dito? Anong meron? Ay, nako. Ewan ko ba naman dito kay Sir Justin? Eh, gusto ko nga sana dalhin ka sa espesyal na lugar, eh. Yung medyo... Alam mo na. Mamahaling restaurant. Pero napag-isipan ko. May mas espesyal pa ba dito? Kasama ang mga taong naging mabuti sa atin. Ano namang pakuluto? Hindi ko... Andrea. Noon, akala ko okay na ako. Wala na akong kailangan sa buhay ko. Akala ko ang kahulugan ng buhay ay mag-aral, magtapos, magtrabaho. Akala ko masaya na ako, eh. Walang responsibilidad. May nasasandalang mga magulang. Pero hindi pala. Dahil, Andrea, ngayon lang ako naging
ganito kasaya. Dahil na-discover ko na kaya ko palang tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya kong harapin ang totoong buhay. Andrea, hindi ko ma-imagine ang buhay ko kung wala ka. Gusto kong gumising araw-araw na ikaw ang katabi ko. Gusto kong tumanda na ikaw ang kasama ko. Andrea, payag ka ba na magpakasal sa akin? Yes. Yes, tumayo ka na dyan. Yakapin mo na ako. Tinaig pa natin nagpa-baby shower, ah. Buti na lang nung inimbitahan ko lahat. Binanggit ko sa kanila na magkaka-baby na tayo. Pero nakakaya naman. Nag-abala pa sila. Eh, tingnan mo nga, at least, oh, kumpleto na gamit ni baby. Diba, baby? Hindi naman mamablema si daddy. Oo nga pala. May isa pa sana akong sorpresa, eh. At ito naman ang second floor. Ang ganda naman ito. O, di ba pinangako ko sa'yo? Lilipat din tayo sa magiging bahay natin. Eh, paano natin ito mabibili? Eh, wala pa tayong naiipon, di ba? Huwag nang isipin yun. Pinayagan na ako ng opisina mag-loan. Kaya huwag ka na mag-alala, okay? Di ba? Sabi mo ito rin dream house mo? Paano mo naman nasabi na ito yung dream house ko? Oh! Bakit? Hindi ka ba masaya? Di ba't ang pangako? Justin, isusulat ko na ito ngayon bago ko pa makalimutan. Ang dami-dami ko kasing gustong sabihin sa'yo. Sana magawa ko itong sabihin lahat nang hindi naiiyak. Sa harap mo, sa harap ng marami, sa harap ng Diyos. Justin. Pinapangako ko na mamahalin kita higit pa sa buhay ko. Na hindi ka mawawala sa puso't isipan ko. Magiging katuwang mo sa bawat lungkot at saya para tulungan ka sa pagtupad ng bawat mong pangarap. At syempre, sa pagtuguyod ng mga magiging anak natin.
pa ba? Sige, babalikan ko po kayo. Sige. Kuya! Ready Oh. ka na? Ready na. Ano masasabi ng susot ko? Maganda, maganda. Okay, bagay ba? Okay yung pinili natin. Ito na. Kasi mo yung dito mo. Ayan, para perfect. Yan. Okay na. Okay na. Tanggalin yung stress, ha? Ma! Pa! Please, nakikiusap ako. Huwag naman kayo gumawa ng gulo dito. Dahil hindi talaga magbabago ang isip ko. Mabuti naman kung ganon. Nagpunta kami rito para dumalo ng kasal ninyo. Napag-usapan namin yan ng papa mo. Total naman hindi ka namin mapipigilan eh. Might as well tanggapin namin lahat. Kesa naman tuluyan kami maatsupwera. At gusto kong makita ang apo namin. Pa. Gusto rin namin na makasama niyo ang apo niyo. Thank you. Thank you, Ma. Welcome. Ba't pa? Pa. Thank you. Salamat po. Happy family. Asan na ba yung bride? Si Andrea. Eh, parating na po yun. Parating na. Ma, thank you, ah. Wala nang makakasira pa sa araw na to. Ito na yata ang pinakamasayang mga oras sa buhay ko. Hoy, tara, tulungan natin to. Pre, sukat talaga, pre, oh. Ay, naku! Sugatan ang driver! Oh, buhatin nyo na yan! Saan nyo sa sasakyan? Kuya, ano, wala pa rin? Ewan ko nga eh. Nakabahan na nga ako eh. Hindi ko makontak yung driver. Ako na ako kontak, ha? Ito nga, kanina pa ako tumatawag. Hindi ko alam kung ano nangyayari na kay Andrea. Kuya Justine, relax, okay? Relax. Ay, sabi yung ano. Balitaan mo ako, ha? Ano? Humingi ka ng tulong! Sir? Hello? Kuya, kayo po ba yung driver nung rent-a-car? Asan na ho kayo? Lisan! Dandan! po kami. Oo. Ano ho? Si Ate Andrea po. Asan ho kayo ngayon? Dito po kami. Sige ho. Pupunta ho kami kagad dyan. Sir, dalian nyo lang, sir. Ano nangyari? Ma, pa, kuya, nabangga daw po yung sinasakyan ni Ate Andrea eh. Ano? Ha? Tinakbo daw po siya sa hospital ngayon. Justin! 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 Heartbeat is weak. Possible head trauma, stat ECG, chest x-ray. Miss, sino yung sinugod dito? Yung bride? Eh, dinala niya po ng ER. Inasikaso na po. Saan na yan? Justin! Can you just relax? Natataranta ako sa'yo eh. Ma'am, how can I relax, ha? Hindi ko alam yung status ni Andrea. Lagi ka lang. Sam! Justin! Miss, sinugod si Andrea dito. Tulungan mo naman ako. Buntis si Andrea. Okay, I'll see what I can do. No heart rate. Start compression. Double time. Insert IV. EP1 up. Every 5 minutes. Hurry up. Ano nangyayari sa kanya? Can someone please explain to me kung ano nangyayari sa girlfriend ko? Ha? Sandali po, sir, sa labas. Ano nangyayari sa kanya? Andrea! Sir, dito po tayo sa labas.
Please, someone explain to me ano nangyayari sa girlfriend ko? Sa ngayon po, wala pa pong malay ang pasyente dahil sa natamo niyang head injury. May mga test na po kaming ginagawa. So maaari lamang po, kumalma muna kayo. Kalma? Paano ka kalma? Bakit ako nag-aagaw ng buhay, ah? Justin. Kahit na nga ako ay nasa... Fetal heartbeat is weak. She could probably be a few weeks pregnant, 7 to 9 weeks. How is her vitals? Her vitals are stable, but we both know this is not an ordinary case. Andrea has suffered a subdural hematoma. This is caused by a blow in her head nung car crash. Right now, there's a decrease in oxygen supply dahil hindi maayos ang flow ng dugo sa utak niya. But as far as the baby is concerned, wala naman tayong dapat alalahanin. We detected a weak fetal tone, pero I believe it will get stronger in the coming days or weeks. Wala naman ding injury sa abdomen or any area malapit sa baby. So, masasabi ko ho na safe naman ho yung baby. Parang kailan ko po si Andrea, ha? Magiging okay pa naman siya, di ba? Gusto ko nasa tabi niya ako pag nagkamalay na siya. Justin, because of the decreased oxygen supply in Andrea's brain, right now, she has slipped into coma. This is good for her. Kapag nasa ganitong stage, the brain is allowed to heal nang hindi na-istorbo or nai-stress. We've also administered medication and have done what's necessary to avoid any complication. Magigising pa naman si Andrea, di ba? Sabi mo, magkakamali na siya, di ba? Justin, sa ngayon hindi natin masasabi. Andrea will always be our first and foremost concern. Hindi namin siya pababayaan. Justin, kaibigan kita. At bilang kaibigan, I want to be very honest with you. Bihirang-bihira ang kasong ganito. Dito at saka sa abroad. In fact, first time namin maka-encounter ng ganitong kaso. And based on our research, there are a few cases sa UK and US wherein mother and child lived. However, in most of those cases, it's either the mother eventually died or she remains in a vegetative state. The baby? Justin, case-to-case basis din yan. Depende kung madadala ng ina ang kanyang baby hanggang full term.
Kawawa naman po si Ate Andrea, no? Mas nakakaawa, kuya mo. Nag-aalala nga ako sa kanya eh. Masyadong mabigat ang pagsubok na to. Inaamin ko, mabigat pa rin sa loob ko tanggapin si Andrea, pero hindi ko naman ginustong magkahiwalay sila sa ganitong paraan. Ma, para naman pong sinabi niyong hindi na makakasurvive si ate. I'm sorry. Nakakatakot man at masakit isipin, pero doktor na nagsabi. Ganun ang possibility nun. Alam nyo, may kilala rin ako na koma eh. Pero ilang araw lang, nagising din. Yun nga lang, gulay na siya. Kung mag-aalaga rin lang ang kuya mo na may sakit, mas gugustuhin ko pang pumanaw na lang siya. Wag naman. Paano naman yung magiging apo ko? Mano ba naman iluwal muna niya yung anak nila ni Justin nang sa ganun may maganda siyang nagawa sa pamilya natin? Andrea. Gising na oh. Gising na. Papakasal pa tayo, di ba? Kailangan natin matuloy yun. Lalo na ngayon. Magkaka-baby na tayo. Magkaka-baby na tayo. May bahay na tayo. Andrea, isip ka na ako. Hintayin kita. Hintayin kita. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Muli kami iiwan na magiging anak natin, ha? Yung kakayanin.
Sab, is that a new prescription? Anak, are you depressed? No, Ma. Okay ka naman. I'm fine. Actually, I just needed this to relax. Sobrang stressed kasi sa hospital kanina. Well, you know, I can just imagine. After you've told me about yung ano yung nangyari dun sa girlfriend ni Justin. Poor girl. Kamusta na ba siya? Ayun. Kawawa nga siya eh. Wala na nga kaming nagawa for her, then she slipped into coma. Eh, buti nga hindi naapektuhan ng baby. Eh, si Justin, kamusta naman? Grabe din siya, Ma. I've never seen him like that. Tsaka hindi siya bibitiw. Na kahit gaano daw kaliit ang chance, panghahawakan niya. Sabi niya, hindi raw siya mawawala ng pag-asa na magigising si Andrea. Eh, magigising pa nga ba? Good evening, Mr. Ramirez. Nakul na po yung driver ng truck at nakasawa na rin po. May na-recover po kaming gamit ng biktima. Ito po. Salamat. Sige po, mauna na po kami. Di ba't ang pangako sa'kin, ako lamang ang iibigin? Ngunit bakit ngayon? Magiging katuwang mo ako sa lahat ng lungkot at saya. Sa pagbuo ng bawat pangarap mo sa buhay. Sa pagtaguyod sa magiging anak natin. Kahit kailan, hindi mo kailangang matakot mag-isa. Ako ang makakasama mo. Ang kakampi mo. Karamay mo. Dahil kahit na anong mangyari, Justin, nakaukit ka na sa puso ko. Bigas ng labi mo, ngunit kahit nagbago pa sa akin ang damdamin mo, mananatili kang mahal sa puso ko. Kuya! Kuya! Uy, Joel. Pinupunta ko ni Mama dito eh. Samahan mo na daw kita. If you want, ako na muna magbabantay kay Ate Andrea. Uwi ka muna, Kuya. Wala ka pang tulog, oh. Wala ako. Salamat, Joel. Hindi rin ako makakatulog eh. Busy ako. Kaya ba, nagre-research ka na lang tungkol sa kondisyon ni Ate Andrea? Tiyan mo, basahin mo to. Yang sabi dito, nakakabuti daw sa mga comatose patients na kinakausap. Eh kahit pa paano daw, na-absorb ng subconscious nila yung mga naririnig nila. So, tingin ko I'm thinking na okay na bibisitahin siya ng mga kaibigan niya. Yung tipong mag-motivate sa kanya para magpagaling. Kuya, hindi ka ba pinanghihinaan ng loob?
Justin? Justin, ano nangyayari sa'yo? Wala akong kwenta, Andrea. Wala akong kwenta! Bakit ka pa nagkakaganyan? Bakit? Ginawa ko naman ng lahat para mag-top sa klase ko. Ano magagawa ko? Hindi ako sinwerte. Isa pa, kunting points lang ang kailangan ko para makapasadan sa ng kwentang klase na yan. Makapagsalita yan si Papa. Si Papa, kala mo kung sino yan? Alam mo ba kung paano na ako tingnan? Nung sinabi ko, hindi ako number 1. Sobrang disappointed. Hindi ako maaasahan. Ang hina-hina ko raw. Ang hina ko raw. Justin, hindi naman siguro seryoso yung sinasabi niya. Baka nabigla lang yun. Hindi eh. Simula bata pa lang kami. Sobra siyang emosyon. Wala siyang ibang ginawa kundi... Wala siyang ibang ginawa kundi manumbat. Kesyo lahat binigay niya sa amin, ha? Siya ganito, siya ganyan, siya pinakamagaling. Ako wala! Tama na yan. Justin, tama! Justin, tama na. Tama na yan. Hindi totoo yan. Lahat na ng tao, mawalan ng bilib sa'yo. Pero ikaw, huwag ka mawalan ng tiwala sa sarili mo. Ako, alam ko matalino ka. Magaling. Sigurado ako na papasa ka sa exam na yun. Kaya, huwag ka mawala ng pag-asa. Dahil ako, naniniwala ako. Kaya mong gawin kahit ano. Noong sinusuyo ako, ano ang tamis, anong lambing, binibigkas ng labi mo. Ngunit kahit nagbago pa sa akin ang damdamin mo, mananatili kang mahal sa puso ko. Hindi ako pwede panghinaan ng loob ngayon, Joel. Hindi siya nawalan ng tiwala sa akin noon. Lalo na ngayon, hindi ako pwede iwalan ng tiwala na magpapagaling siya para sa amin ngayon. Di ba't ang pangako sa'kin, ako lamang ang iibigin? Ngunit bakit ngayon hindi mo man lang mapansin? Tuwing na sa'king alaala ay palagi kitang kasama. Ngunit bakit ngayon ay may mahal ka ng iba? Nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Ano ang tamis, anong lambing, binibigkas ng labi mo. Ngunit kahit nagbago pa sa akin ang damdamin mo, mananatili kang mahal sa puso ko. Merry Christmas, Andrea. Halos di ko na makaya ang isipin kong wala na ang pagmamahal mo nga ba ay naglaho na. Patuloy na ako
pag-asa kahit nasa alaala. Ang pag-ibig ko sa'yo'y hindi mag-iiba. Nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Anong tamis, anong labi, binibigkas ng labi mo? Ngunit kahit nagbago pa sa akin ang damdamin mo, mananatili kang mahal sa puso ko. Napakaswerte mo, Andrea. Wala kang malay. Pero parang binubuo sa'yo lahat ng pagmamahal ni Justin. Bakit ba hindi na lang ako minahal niya? Noong sinusuyo ako. Oh. Hi, Ninang. Hi. Nakikita ba kayo ni Justin sa hospital? Yes, Ninang. And binabantayan ko naman ang kondisyon ni Andrea. Sana bantayin mo na rin yung kondisyon ni Justin. Your Ninang Josie is telling me kung paano napapabayaan na raw ni Justin yung sarili niya. Minsan nga raw hindi na umuwi eh. I know, Ninang. I'll try to talk to him as often as I can. Pero don't worry. I'll try my best para bigyan siya ng mga advice. Pero grabe, no? Talagang mahal talaga niya si Andrea. I mean, if only all men can love like him. If only he can see na merong pwedeng pumalit kay Andrea sa buhay niya. Katulad mo. Naku, Nina nga, mapagbiro ka talaga. Hindi ako nagbibiro, Sab. Alam kong pangit sabihin to, pero hindi to yung pinangarap kong buhay para sa kanya. Gusto ko na rin makitang masaya ang anak ko. Mangyayari lang yun kung mawawala sa buhay niya si Andrea. At saka kung bubuksan na rin niya yung mga mata niya sa bagong pagmamahal. Oh, hi. O, ngayon ka palang uuwi? Well, maasa ako na kahit papaano, may magandang development sa kondisyon ni Andrea. I'm just happy na kahit after 8 months, you know, andito pa rin siya. Lumalaban para sa baby namin. Never say die ka talaga, no? Eh, ganun talagang pagmamahal, di ba? Alam mo, gusto mo mag-coffee? Alam mo, kahit sandali lang. No? And I'm sure we both need to relax. Yes, we need Kailangan to mo yan. relax. Let's go. Paging Dr. Sabrina Torres, please proceed to the ICU. Paging Dr. Sabrina Torres, please proceed to the ICU. Justin? Doc, the patient has shown signs of labor distress. Justin, stay out. Kami nang bahala. Sab, kung yung lahat ng magagawa niyo, ha? Huwag niyo papayahan si Andrea. Andrea. Doc, what's her status? Not so good. She's been having contractions. We need to do a tocolysis to stop the progression of labor. Premature ang bata. We could lose the baby or both of them.
nangyayari, Doc? Doc, what's happening, Doc? Nurse, ano po nangyayari? Nurse, wala bang kakausap sa akin dito? Sir, posible yung mga anak ng pasyente. Pero hindi pa rin ho siya nagigising. Sinusubukan ho namin pigilan ang pagle-labor niya. Kung hindi, pareho silang malalagay sa peligro. Sige po. Bilis-bilisan niyo yung trabaho. Hindi tayo aabot sa deadline, magagalit sa atin ng principals. Hello? Ma, Oh, Justin. mawawala na ata yung mag-ina ko eh. Bakit? Ano nangyari? Ma, natakot ako. Huminahon ka lang. Pupunta kami dyan ng papa mo, okay? Ibiang! Ikaw na bahala dyan, ha? Opo, ma'am. Regular talaga ang contractions niya. Labor is progressive. She's going into premature labor. Doc, nasa coma state pa rin ang pasyente. I don't think kakayanin niya mag-deliver vaginally. Well, her body is telling us another story. Kamusta ang vitals niya? She's stable. Doc, do you think it's possible we do a C-section? Mas delikado yun because of the risk of anesthesia. At lalo siya mahihirapang gumaling after ng surgery. I've studied a similar case in the States. We can use labor-inducing and muscle-relaxing medication. Kung may pupwesto natin siya o mapagposisyon natin siya in such a way na madali para sa katawan niyang ilabas ang bata. It's still risky, but I think it's worth a try. Diyos ko. Wala na po akong ibang mga kapitan kundi kayo. Huwag niyo po sana kunin kahit isa sa kanila. Panginoon, iligtas niyo po sila. Si Andrea po. Kasi hindi na po siya. Panginoon, nagmamakaawa po ako sa inyo. Kung may kailangan po maghirap, ako na lang po. Ako na lang po. Tulungan niyo po ako. Ako na lang po pahirapan niyo. Huwag lang ang mag-ina ko. Tulungan niyo po ako. Bakit? Ang gagawin ko para sa inyo. Huwag lang akong mag-ina ko. Huwag lang akong mag-ina ko. Hindi magandang lagay ni Andrea ngayon.
Ipagdasal natin siya. Sana makaligtas siya sa pagsubok na to. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Kuya. Palalagpasan din ni Ate Andrea to, okay? Huwag kang mag-alala. Andito na kami, hindi ka na mag-iisa. Sir? Check stats. Heart stable. Okay, push. Push. Push harder. Check status. Heart stable. Push a little harder. Okay, push more. Okay, nakikita ko na yung ulo. Push a little bit harder. Little more. It's coming up. It's coming up. Push. 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 Heart stable. BP stable. Normal. Premature siya, kaya kailangan dito muna siya ng ilang araw. But I strongly feel na magiging okay siya, Justin. Si Andrea. Nakita ko siya na umiti siya eh. Okay pa naman siya, di ba? Nalilim siya. Tama? Hindi siguro magagawa ng mga anak kung hindi babalik yung malay niya. Justin, I must say na what happened is like a miracle. Kahit walang malay si Andrea, gumawa pa rin ng paraan yung katawan niya para kayanin yung hirap ng panganganak. Justin, kung pwede ko lang sabihin sa'yo na yun na yung sign na magigising siya kung magkakamalay si Andrea. But I can't. Bukod sa nakapanganak na siya, wala pa rin naman pagbabago yung kondisyon niya, Justin. Naniniwala ako sa isang araw kakamali na si Andrea. Makikita rin niya yung anak namin. Sab, I want to thank you sa inyong lahat sa tulong niyo para makaligtas ang mag-ina ko. Utang ko sa yung buhay nila. Magandang gabi po. Ma, Pa, salamat kahit po hindi tayo pare-parehas ng pananaw sa kondisyon ni Andrea, kahit pa paano ho, dinamayan niyo pa rin ako. Siyempre, anak ka pa rin namin. At apo namin yung batang yun. Wala naman kami magagawa kundi suportahan ka. Bakit kasi hindi ka pa umuwi dito? Iwanan niyo yung inuupahan yung bahay. Ma, ano lang buhay namin ni Andrea? Gusto ko po pagising niya parang wala nangyari. Magsisimula lang kami kung saan kami natigil.
Mababalik kami doon. At sabay kami lilipat sa dream house namin. Hoy, Justin. Alam mo kung magsalita ka, parang hindi mo alam ang totoong kondisyon ni Andrea. Tama na, Pete. Pare-pareho tayong pagod. Pag-isipan mo, Justin. Please. Nag-aalala ako para sa inyo, sa magiging apo ko. At gusto rin namin siya maalagaan. Sabrina, pasensya ka na, ha? Alam ko, lagi kita nai-istorbo. Marami ka pang ibang pasyente. Don't worry, Justin. I understand. At ano naman ang magiging silbi ko bilang kaibigan mo kung hindi kita natutulungan sa ganitong sitwasyon. Salamat, ha? Thank you. Wala kasi. Naiinip na ako minsan, eh. Ang gusto ko lang naman, paglabas namin kay baby, kasama na namin si Andrea. I'm sorry, Justin. Pero, let's be realistic. I mean, alam mo naman siguro na magkamalay man si Andrea, posibleng hindi na siya may babalik sa dati. Masyado nang matagal siyang comatose. At posibleng vegetative state na lang ang magiging kondisyon niya. Congratulations, Baby Elizabeth. Isa ka ng ganap na Kristiyano. Congratulations. Wow, mabait. Alam mo, Andrea, bagay na bagay sa'yo maging ina. Wala pa bang balak si Justin? Father talaga. Father, wala pa sa isip namin yan. Actually, gusto ko na nga, eh. Justin, Bakit? Wala, excited tayo. Excited na ako na magkaroon tayo ng pamilya, eh. Nakikita ko na kapag naging mami ka, hindi ka na magtatrabaho. Sa bahay ka na lang. Sweet naman. Masaya rin naman ako pag aalagaan natin ang mga magiging anak natin. Siyempre, at stay calm. Darating din naman tayo doon, diba? Sisiguraduhin ko yun. Diba? Justin, are you okay? Justin, are you okay? Justin? Justin! Justin! Justin, tama na yan! Justin! Justin, tama na! Justin! Justin, tama na! Tama na! Justin, alam kong mahirap. Okay? Pero hindi ba dapat lalong lumakas ang loob mo ngayon at may anak ka na? Justin! Stop! Hindi mo siya nagkamalay, ha? Sabrina, paano magiging masaya? Ha? Kung walang kasiguruhan ng buhay ni Andrea, paano ko lali ko iisipin? Sa lalaking walang inay anak ko? Ha? Paano ko gagawin yun? Makinig ka! Please, maraming handang dumamay sa'yo, Justin. Believe me. Ako. I'm here, okay? I'm willing to help you in any way I can. Justin, dahil mas mabilis na yung recovery niya ngayon. And syempre, first priority natin siya. And it looks like she looks healthier now. Ayan, no? Gumagalaw na siya.
Baka may pag-asa para may dalawa eh. Tingnan mo, konting buyo lang kay Justin, mahuhulog din ang loob niya kay Sabrina. That's exactly my plan pa. Nang matapos na paghihirap ni Justin, sorry na lang kay Andrea. Sana maunawaan niya kung gustuhin kong lumigay ang anak at apo natin. Dapat magpahinga na siya ng tuluyan. Mabuti na rin yung doon ka na muna sa inyo. Total, bihira ka namang umuwi rito eh. Tsaka ayoko nang nadidinig kita laging umiiyak dito. At saka siyempre doon sa inyo, kahit pa paano may kasama kayo ng baby mo. Ayoko lang sana mo balitaan na inaapihan ng mami mo, ha? Basta, sana huwag mo kaming kakalimutan, ha? Dadalaw-dalawin din namin si Andrea. Alam mo, paglabas niya, papa-party ulit ako! Ninang, Bonnie, maraming salamat po sa inyo, ha. Hindi ko makakalimutan lahat ng tulong niyo sa akin. Ay naku, umalis na nga tayo. Baka nakaka-istorbo pa tayo rito. Mag-shopping tayo, mamalengke tayo. Tara, shopping ulit. Isa-shopping mo ulit ako, ha? Marami ako. Alam mo, kapag tititigan kita, lumalakas ang loob ko. Parang kahit ano kaya kong gawin. Mapansin, tuwi na sa aking alaala ay palagi kitang kasama. Ngunit bakit ngayon ay may mahal ka ng iba? Nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Anong tamis, anong lambing binibigkas ng labi mo? Ngunit kahit nagbago pa sa akin ang damdamin mo, mananatili kang mahal sa puso ko. Halos di ko na makaya ang isipin kong wala na ang Nung una pa lang, alam ko naman na hindi tayo bagay eh. Pero nalimutan ko lahat. Mahal na mahal kita. kahit nasa alaala. Ang pag-ibig ko sa'yo'y hindi mag-iiba. Nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Anong tamis, anong labi binibigkas ng labi mo? Ngunit kahit nagbago pa sa Huwag ka mawala ng pag-asa. Dahil ako, naniniwala ako. Kaya mong gawin kahit ano. pagkat ikaw ang tunay na mahal. Kaya't hindi papago kailan pa man. Andrea, mauuna ko na iuwi yung baby natin, ha? Mas maaalagaan siya dun, eh. Pero huwag kang mag-alala. Siyempre, madalas pa rin ako dito. May duty ka na, Sab? Sab? Sab?
ginagawa mo? Ito, ang ginagawa ko ay yung dream house ko. Gusto ko sana balang araw, makapagpatayo tayo ng ganitong bahay para na dun sa mga magiging anak natin. Wow! Abay, sisiguraduhin ko na mangyayari yan. Naalala mo ba to, Andrea? Ito yung dream house na lagi natin napapag-usapan. Uuwi tayo dito. Balang araw. Kaya promise mo sa akin, ha? Papagaling ka na, ha? Hindi ka ba nagsasawa sa kaasa, Justin? You're setting yourself